Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Pagkalingon ko ng konti, hayop, nagloading ako bigla. Hindi alam ang gagawin. Sa harap namin, nasa 70 meters away, may mga taong may dalang itak. Ang papalapit sa amin, sa tansya ko, ay nasa 20 to 30 sila. Bigla akong kinalabit ni Kervin at itinanong kung okay lang ako. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung nangyari sa akin. It was 12 midnight at nanonood lang ako ng TikTok videos sa aking FYP. While I was reading through my phone, I have seen the trend about the Maguwad siblings being killed. So I, as a criminologist, have a little background on how investigation works, so I am doing my own research lang for my own. That very time, I felt really cold suddenly, as in my feet felt so heavy and cold. So ang ginawa ko ay hininaan ko na lang yung electric fan kasi baka naka number 3 kaya ako nilalamig. While I was doing my research, I am also having a video call with my boyfriend. Syempre, gabi na. So we are not talking. We are just chatting na lang. Kasi nga, imagine, it's already 12 in the midnight. Habang nagchat-chat kami at video call, nag-uusap kami about the Maguwad siblings. Since he's also a criminologist, we both wanted to find out what really happened. When suddenly, something happened into my room. I have a tall shoe rack na nakaharap sa door ng room. And that very time, at exactly 1 a.m., it fell down suddenly as if someone pushed it. I was shocked and can't breathe that time because I felt creeps on my knees when I found out that the Orphan movie are almost exactly the same story. So I tried to compose myself para naman mabaliwala ko yung nangyari yon. And nasa isip ko, bukas ko na lang aayusin. So I looked at my phone para sana sabihin sa boyfriend ko yung nangyari nang biglang namatay yung call niya. I thought he just wants to sleep, pero I know he knows what happened because he also heard that something fell. So I was so terrified at that time. I don't know what's happening inside my room. That time, I got so scared so much. Tiningnan ko yung cellphone ko
At pagtingin ko ay walang internet connection sa kwarto ko. So I told myself na I'll just sleep na lang and forget everything that happened tonight. But as I am preparing myself to sleep, I felt really cold. As I can remember from number 3, ginawa kong number 1 lang electric fan. But when I checked my fan, it's in number 3 again. I don't know what it means on whatever happened to me. Are they asking for my help? I am way too far from them as I am residing here in Cavite. But my family is from Mindanao too, and some of my family members knew the father of the victims. I just hope that justice prevails soon. Ipagdasal natin sila para mahanap nila ang hustisya. Kakabakaba Short Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kent. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung experience ko sa dati kong work. Isa siya sa mga bagong bukas na mall along Quirino Highway. Overtime ako that time dahil maraming dapat gawin after mall hours. Kasama ko lang ay yung head namin at mga guards na nag-iikot. 12 AM ang out ko, pero maaga ko natapos ang mga gawain ko, kaya around 11 PM pa lang ay umakyat na ako sa 3rd floor. Itong floor po na ito ay ang staff only floor. Sarado na lahat-lahat at nag-ikot na rin yung mga guards sa baba para masiguradong wala nang naiwan na mga tao. Bali ang natitirang tao na lang ay yung head guard at ako na nag-overtime. Habang nag-iikot sa babang floor, yung natitira kong kasama, nasa 3rd floor naman ako, nagpapahinga at naghihintay mag-out. Habang nagpapahinga, may naririnig akong tumatawang bata at sumisigaw. Nagtaka ako dahil sa ganung oras, wala nang isang bata na nandito sa mall. At bawal ang mga customers sa 3rd floor. Kaya nag-ikot ako kung may tao sa paligid ko o may nanonood sa mga reels. Pero wala talagang katao-tao. At na-secure na ng mga guards na wala ng mga tao o customers sa mall. Patuloy yung pagtawa ng bata at pagsigaw na para bang naglalaro. Kaya naisipan kong mag-video para maipakita ko sa mga katrabaho ko kinabukasan. Mas matagal yung tawa ng bata at sigaw bago ako mag-video. Hindi ko na tinagalan mag-video dahil natatakot na rin ako. Sa video na nakuhanan ko, wala akong nakitang kahit ano. Pero maririnig mo ang mga bungis-ngis ng isang bata. Nakakakilabot ito. Kakabakaba Short Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Ito pong experience ko ay bilang isang sundalo na naka-assign sa Marawi. Pasensya na po kung hindi po maganda ang pagkakasulat ng kwento ko. Hindi rin po kasi ako eksperto pagdating sa pagkikwento. Pero gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang nakakakilabot na istorya ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cry. Yung kampo namin ay nasa itaas ng bundok
Bale, may mga kampo naman sa baba pero medyo malayo na. Gumagamit lang kami ng radyo kapag makikipag-communicate kami sa kanila. Ganoon ang setup. Fast forward. Lagi akong pang-umagang duty. Tapos lagi sa entrance ako ng gate naka-assign. Naboboard ako lagi kasi walang masyadong pumapasok. Pwera na lang kung may bisita o bababa ng bundok para bumili ng mga kakailanganin ng kampo. Kaya napag-isipan ko mag-iba ng oras at estasyon. 12 a.m. to 2 a.m. sa likod ng kampo. Bali yung kasama ko ay ngayon lang kami nagkasama kasi lagi siyang panggabi o pang madaling araw. Siya si Kervin. First day at second day. Walang masyadong ganap pero napansin ko sa kanya na madalas niyang suot-suot yung night vision goggles niya. Sa third day, ganun pa rin. Madalas niya pa rin suot ang night vision goggles niya. Hindi na ako nakatiis at tinanong ko siya kung bakit niya yun ginagawa. Uy buddy, parang palagi mong suot-suot yung night vision goggles mo ah. Sabi ko. Bakit pala? Anong bakit? Siyempre, nagbabantay tayo eh. Sabi niya. Oo nga, pero grabe naman yan. Kung may kalaban dyan, raradyohan naman tayo eh. Sabi ko. Tumawa na lang siya. Yung totoo buddy, may chicks ba dyan? Sabi ko. Uy, relax ka lang. Sabi niya. After na mga 40 minutes. Buddy, yung night vision goggles mo, isuot mo. Sabi ni Kervin. Nagulat ako sa tarantang boses ni Kervin. Parang may nakitang kalaban si Kervin. Kaya agad-agad kong kinasa yung baril ko at isinuot yung night vision goggles ko. 3 o'clock. Pagkalingon ko ng konti. Hayop. Nagloading ako bigla. Hindi alam ang gagawin. Sa harap namin, nasa 70 meters away, may mga taong may dalang itak. Ang papalapit sa amin, sa tansya ko, ay nasa 20 to 30 sila. Bigla akong kinalabit ni Kervin at itinanong kung okay lang ako. Noong ginawa niya iyon, ay nahimasmasan ako. Buddy, nakita mo yun? Ang daming kalaban. Parang higit 20 sila. Teka, raradyoan ko yung iba nating kasama. Kailangan natin ng rest pack. Natatarantang sabi ko. Wag! Tignan mo lang sila. Tignan mong maigi. Huwag kang kabahan. Sabi ni Kervin. Ha? Ano? Nakita ko sila. Ang dami nila. Sabi ko. Tignan mo ulit. Suotin mo yung night vision goggles mo. Tignan mong maigi. Sabi ni Kervin. Pagkasuot ko ng night vision goggles ko, isa-isa silang nawawala. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Nawala sila na parang bula. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Lagi akong parang natutulala. Iniisip kung ano ang nakita ko. Tinapos ko lang yung isang linggo na 12 a.m. to 2 a.m. ang duty. Tapos bumalik na ako pang umaga. Si Kervin, patuloy pa rin siyang nagbabantay sa madaling araw. Kakabaka Short Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Biko. This story happened way back in 2018. Gabi noon. Not sure kung anong oras na yun, but maybe around 11 p.m. or 12 a.m.
That night, I was browsing some videos sa YouTube. Ready na ako noon na magpalit ng tulog since kinabukasan is last shift ko naman sa work namin. Lahat ng ilaw ay nakapatay sa kwarto at sa sala ng apartment namin. Habang nagbabrowse ako, I know nakafocus ako sa phone screen ko that time. But somehow, nakikita ko yung view sa may salas namin, most especially sa may lababo na part, sa pamamagitan ng aking peripheral vision. Every night, nakabukas lang yung pinto ng kwarto ko, which is yung pinto is tapat ng lababo na may maliit na metal screen. While watching KMJS, napansin ko na may something black na pumapasok sa bintana ng lababo namin. Pero dinedma ko lang ito kasi akala ko gawa ng madilim lang ang kwarto at salas. Baka nakakabuo lang ako ng image sa isipan ko. Anyway, yung labas ng bintana sa may lababo is another apartment, which is may open na ilaw palagi doon. Bale, hinayaan ko lang kung ano man yun. Pero napansin ko, pababa ng lababo yung black figure. That's the only time na tumingin ako doon. To my surprise, ang bilis makalabas ng kung anumang elementong yun sa bintana. Sabi ko sa sarili ko na baka pusang ligaw lang. Deadma lang ako ulit at balik sa panonood ng YouTube. Nanood ulit ako ng clips at wala pang 2 minutes, bumalik yung black figure. This time around, nakaharap ako sa phone ko, pero yung mata ko ay nakatuon na sa may lababo. Doon ko nakita na yung itim na pumasok is hugis bilog. Nagulat ako at saka ko pinatay yung screen ng phone ko at tiningnan ko yung itim sa may lababo. Nagulat ako kasi ang bilis niya makalusot palabas ng bintana namin. Pinailawan ko yung buong salas namin. Anyway, that time, natutulog na yung dalawa kong roommate sa salas. So medyo nagising sila nung binuksan ko ang ilaw. Nilapitan ko yung bintana at sinilip ko ito. Wala akong nakitang pusa o kung ano man. Deadma na lang ulit ako at sabi ko baka pusa lang talaga na malaki yun, kaya humiga na lang ulit ako. This time, medyo natagalan na ako nanonood ng video clip sa phone ko at nagulat ako pagtingin ko sa gawing lababo. Nandoon yung black figure. Nakita ko na this time, bilog siya na humahaba, parang paoblong yung hugis niya. I forgot to mention na yung bintana namin ay medyo may kaataasan ng kaunti. Kumbaga, pag naguhugas ka ng plato doon, halos same height siya ng ulo mo talaga. Maliit lang siya na may screen at yung lababo po pala na yun ay may eskaparate po pala. So bali, yung nakita kong black figure ay sumampa doon sa may eskaparate pababa ng lababo. Balik tayo doon sa itim na nasa lababo. Nagulat ako kasi pahaba na siya. Natakot ako noon kasi naisip ko, hindi talaga siya pusa. Napansin ko talaga na para siyang bilog na paunti-unting umuuna na halos magiging oblong ang shape niya. Natakot ako sa idea na paano siya umahaba. Mere fact na mataas yung bintana sa lababo at yung dulo ng oblong is almost maabot na yung main sink namin. So napatayo na ako at inilawan ko yung lababo gamit yung liwanag ng screen ng phone ko. I was shocked na makita ko umatras palabas yung itim na figure sa bintana. Halos mapasigaw ako ng malakas nun
Pero dala na rin ng nervyos at takot. Talagang uurong ang dila mo, kaya hindi ko na nagawa ang mga bagay na iyon. Pinailawan ko agad yung salas namin. Nag-iisip ako kung gigisingin ko yung partner ko that time na natutulog sa kwarto ko or yung dalawang roommate ko na nasa salas. Kinakabahan talaga ako. Legit. Ito yung part na feeling mo sasabog yung dibdib mo sa kabog ng puso mo. So ang ginawa ko, inabangan ko ulit yung bagay na iyon. Nahiga ako this time. Nakatapat ako sa phone habang nagpi-play na mga kung ano-ano sa phone ko. Pero yung mata ko, legit na nakatingin at nakatuon sa lababo. Tama nga ang hinala ko. Babalik yung itim na figurang iyon. Nakita ko paunti-unting pumapasok yung bilog na yun sa bintana. Take note, para siyang jelly type sa sobrang lambot niya papasok sa bintana. Tiningnan ko siya this time at bigla itong umalis. After a few minutes, hindi ko na siya nakita. So at ease na ulit ako noon. Habang nagbabrowse ulit ako, nakaramdam ako ng sobrang init kahit na nakatapat sa akin yung electric fan namin. And ito yung feeling na hindi ako mapakali. Iba na ang posisyon ko noon habang nakahiga sa kama, which is nakaharap na ako sa partner ko. Pagbalik ko sa pwesto ko, napahiga lang ako sa kama. Nakita ko yung itim na bagay na bumalik sa bintana na ngayon ang haba na niya. And yes, naiiyak na ako noong mga panahong iyon. Sobra. Hindi ko na kayang sumigaw kasi napuno na ng nervyos at extreme emotion yung nakita ko. Yung itim na bagay na yun ay ang haba na niya. Buong katawan na niya ang nasa eskaparate. And I noticed na may dalawa na itong mahabang kamay at braso na nakasuporta sa katawan niya at pababa sa lababo. Yung isang kamay at nakahawak na sa tiles ng lababo namin. Nagulat ito nang bigla akong napasinghap ng malakas. Nakikita ko yung buong itsura nito. Walang mukha, walang paa, pero mahaba lang siya na itim na may dalawang mahabang kamay. Napatingin ito sa akin. Opo, wala itong mata, pero yung parang ulo niya ay umangat at parang napaharap sa pwesto ko at dali-daling bumalik sa labas ng bintana na hindi man lang sumasabit yung buong katawan niya sa mga wire ng screen na medyo tastas na. Napakapit ako na malakas sa partner ko noon. Baon kung baon ang mga kuko ko sa kamay ng partner ko ng mga oras na iyon. Naiiyak ako dahil hindi ko magawang magising lahat ng tao. Dala ng labis na takot at madilim. Pinailawan ko lahat ng ilaw. Pumunta ako sa bintana at doon ko na-realize na hindi ito pusa o maging magnanakaw. Putlang-putla ako nang ma-realize ko na paano magkakasya ang tao doon sa bintana. Maliit lang ang butas ng bintana. Nanlambot ang mga binti ko noon. Hindi mag-sink in sa utak ko kung anong nangyari talaga. Napa-sign of the cross na lang ako at kinaumagahan nakwento ko yun sa office. And yes, this time, naiiyak ko nagkikwento dala ng takot. Sabi nila, pwedeng aswang nga daw ang nakita ko. So pagka-out ko sa work ko ng 4 PM, natakot akong umuwi mag-isa sa apartment. Kaya ang ginawa ko ay chinat ko ang isa kong roommate na babae. Sinabi ko na puntahan ko siya ng Ayala kasi natatakot ako umuwi. Tumawa siya kasi ang aga pa daw parang matakot sa apartment namin. Nagkita kami sa Ayala noon at doon ko kikinuwento sa kanya lahat-lahat ng na-experience ko habang lahat ay tulog. Naiyak siya habang nakikwento ako, dala ng takot and confirmed na naramdaman niyang sobrang init daw ng gabing iyon. At sinabi niyang marahil nga ay aswang ang nakita ko.
Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!